Muli pinagpalang araw, andito muli ang inyong lingkod upang magbigay ng karangalan para sa ating Diyos. Second week of May, nakikita natin ang pagdiriwang ng buong bansa sa Mother's Day. So ano nga ba ang Mother's Day at saan ito nagmula? Ang Mother's Day o sa wikang Tagalog ay araw ng mga ina kung saan ipinagdiriwang ng mga ina bilang parangal sa kanila. Sa modernong anyo, ito ay nagmula sa United States at pinagdiriwang sa second week of May. Sa katotohanan ay totoong hindi natin makikita sa Biblia o sa salita ng Diyos ang Mother's Day holiday na ipinagdiriwang na ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay maaari natin samantalahin na pag-aralan ang patungkol sa mga huwarang ina o mga future wife o maging man sa mga kababayan. Ang ating tanong, isa ka rin ba sa mga huwarang may bahay? At ang ating mapag-aaralan ngayon ay makikita natin sa libro ng Kawikaan o sa wikang Ingles ay Proverbs chapter 31 verses 10 to 31. Title, A Wife of Noble Character o Ang Huwarang May Bahay. Ang aklat ng Kawikaan ay sinulat kadalasan ni Solomon kasama sina Agur at ni Lemuel at isinulat ni Solomon ang karamihan sa mga kawikang ito sa unang bahagi ng kanyang paghahari. At ang layunin ng aklat na ito upang turuan ng mga tao kung paano magtamo ng karunungan, disiplina at masinop na buhay at kung paano gawin ang tama, makatarungan at patas at upang turuan kung paano ilapat ang banal na karunungan sa pang-araw-araw na buhay at magbigay ng moral na pagtuturo kung paano mamuhay ng makadiyos sa pamamagitan ng pag-uulit ng matatalinong kaisipan. At ang salitang kawikaan o sa wikang Ingles ay Proverbs. Sa Hebreo ay ibig sabihin ay pamahala o pamahalaan o sa wikang Ingles, to rule or to govern, na isang paalala sa atin kung paano natin pamahalaan ng makadiyos ang ating mga buhay. Ating basahin from Book of Proverbs chapter 31 verses 10 to 31 na susulat, mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, mahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati ng gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapataniman ng ubas, gayon may nag-iingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtatiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makapal na kombre kama at damit na pinong lino ang dinaramit niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mayayaman. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakan. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niya mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pag-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng banana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. At ayon sa ating nabasa sa libro ng Kawikaan ay napakarami sinasabi ito patungkol sa babae at napakaangkop na ang aklat ay nagtatapos sa isang larawan ng isang babae na may strong character, great wisdom, personal strength, many skills, and great compassion. Gayunpaman, marapat nating malaman na ang kanyang kalakasan at kanyang dignidad ay hindi nagmumula sa kanyang sariling katagumpayan. Ito po ay bunga ng pagkilala niya sa Diyos, paggalang sa Diyos at takot sa Diyos. So sa maikling salita, ang pagiging kakit-akit ng huwarang may bahay, asawa, ina, sa mga future wife o sa lahat ng mga kababahian ay ganap na nagmumula sa kanyang karakter at kilos at hindi sa pisikal na anyo. So kamusta tayo mga sisters? Kamusta ang larawan nating spiritual na anyo ngayon? Lagi rin natin tandaan na mas higit na mahalaga ang pagtingin ng Diyos sa atin na may likha kaysa sa pagtingin ng mga tao sa atin. Kaya't ating ingatan, palaguin at pakabanalan ang ating spiritual na anyo na dulot ay tunay na kagandahan ng isang tao. At nawa ang ating nabasang teksto mula kay Solomon ay maging isang magandang inspirasyon. Maging sa panimulang aklat ng Kawikaan ay inilahad ang kahalagaan ng pagkatakot sa Panginoon na makikita natin sa chapter 1 verse 7 na pinagmulan ng lahat ng magagandang katangian tulad ng takot sa Diyos, pagsusumikap, paggalang sa kanyang asawa, pananaw sa hinaharap, pagpapasigla sa iba, pagmamalasakit sa mahihirap at karunungan sa paghawak ng pera. At ang lahat ng ito ay kinakailangang nagagawa dahil sa takot sa Diyos na pinakatema ng aklat ng Kawikaan at sa gayon, inaasahan ang bunga ay tagumpay ng buhay, karangalan at kasiyahan.
Ang takot sa Diyos ay isang paalala na ang katangiang ito ay mas mahalaga kaysa sa mahusay na kasanayan at talento. Para sa atin ngayon, ang mensaheng ito ay nagpapakita at nagpapaalala kung paano gumawa ng mabubuting desisyon, maging matalino at makapamuhay ayon sa mga tuntunin at mithihin at kalooban ng Diyos. All glory to God. Mabuhay kayo sa lahat ng mga ina, mga asawa, mga magulang, sa mga future wife at sa lahat pa ng mga kababahihan. Ang dalangin ko ay makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon at laging maghari sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ang pagkatakot sa ating Panginoon. Amen.